Mabigat-bigat po sa bulsa ngayon ng mga motorista ang dagdag singil sa diesel. Epektibo ngayong araw, mas mahal po ng 3 piso 70 sentimo hanggang 5 piso 70 sentimo ang per liter po ng diesel. Depende yan kung saan ka magpapakarga. 6 na piso ho naman at 10 sentimo ang dagdag. Sa presyuhan po ng kerosene hanggang 8 pesos mahigit. Pagsapit naman sa gasolina, mayroon pong mga gas stations na hanggang piso 70 sentimos na rollback habang meron din po mga kumpanya na nagtaas ng singil ng 3 piso per liter. Nako, talaga naman, akala ko ba rollback? Akala ko ba? Anyway, yan po ang presyo ngayon ng gasolina ngayong araw na ito ng Martes. Samantala, nilimitahan po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon ng General Santos City Airport kasunod pa rin na nangyaring malakas na lindol kahapon. Ayon sa CAAP, tanging military flights, government at humanitarian flights lamang ang papayagan sa paliparan. Yan ay para matiyak pong agaran at mabilis ang pagdating ng tulong para sa mga apektado ng malakas na pagyanig. Nauna nang kinansela ng CAAP ang ilang flights papunta at galing sa General Santos Airport. Sinisika po naman daw ng NGCP na agad pong ibalik sa normal ang transmission ng kuryente sa mga lugar pong apektado ng lindol sa Mindanao. Nauna pong iniulat ng NGCP na naapektuhan ang transmission lines kung saan po dumadaan ang kuryente. Sa inihatid po sa Davao Region, inihahatid sa Davao Region, Maguindanao, Sarangani at ilang pang mga lalawigan. Naibalik ko naman ang serbisyo sa Davao Region 1 oras matapos po ang lindol. Bahagya rin pong naibalik ang transmission sa Gensan na isa sa mga pinakaapektadong lugar. Samantala mga kapatid, naitala pong reserbang dolyar ng bansa sa pinakamababang level nito sa loob po ng higit 1 taon. Sa datos nga po ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, naitala po yan sa $103.94 billion sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Mas mababa po yan kumpara sa $104.328 billion noong namang Abril. Ito na ang pinakamababang level mula po Enero 2025. Ang paliwanag po dyan ng BSP. Maraming binayarang external debt o utang sa labas ng bansa ang ating gobyerno. Kaya po lumiit ang idinepositong dolyar sa ating reserba. Sinuspindi po naman ng DA ang pag-i-issue po ng import clearances para po sa mackerel. Yan nga po sa gitna pa rin ng mga reports na umano'y misdeclaration at diversion ng naturang isda sa mga palengke at ilang pang mga lugar. Paliwanag po ng DA, ang iniaangkat daw po mackerel na nakatakda sana na pangdilata ay hindi sakop ng import suspension. Kung mag-aangkat po naman ang mga importers ng mackerel, dapat daw ay malinaw na nakasaad na ito ididiretso sa mga kaning o gagawin pong delata at hindi dapat ibenta sa mga pamilihan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at